he's not that smart. Hindi matalino si Raffy Tulfo. Hindi raw matalino si Raffy Tulfo. O ngayon, punta na tayo sa juicy part. Sabi niya, hindi raw matalino si Raffy Tulfo. E di puntahan natin kung gaano ka katalino at gaano katalino ang aso mo na si Boy Bantot. Pakinggan muna natin to, itong tungkol sa motel, dahil pupunta tayo rito. Ipapakita ko sa iyo ang pagkakamali mo at saka yung pagkakamali ng bobong aso mo. O, pakinggan mo to, ha? Yun nga ang sinasabi ko, na dapat trabaho mo, Raffy Tulfo. Kung gusto mong ipagbawal na magkasama ang isang may edad at minor sa hotel, per se, as it is. Bawal po yun per se, ha? Bawal yun per se. With qualification. Bawal yun per se. O, tuloy natin. Yung magkasama, yung menor de edad sa isang matanda na hindi magkakilala, bawal yun. Bawal yun, ha? Pakinggan natin. Baka ng batas. Hindi na niya kailangan gumawa ng batas dahil may batas na. Bawal yun. RA 7610, bawal yun. Salpak mo sa puwit mo, libayan. O, tuloy. Yang batas mo na yan. Papasa ba? Hindi. Madam Pau Chief Persida Acosta, panoorin ninyo kung gaano kalabobo itong si Libayan, ano? Dahil kasi, explain ko lang sa inyo, sa mga bago lang dito, para kay Libayan po, hindi bawal na magkasama ang menor de edad at ang matanda sa motel kahit hindi magkakilala. Nagkakilala sa social media, nag-chat, nagkita, nagpunta sa motel, yung menor de edad at yung matanda, hindi bawal kay Libayan yon. Yun po ang konteksto nito. No, kaya kong tindigan yan sa debate. Nako, sana maging topic natin sa debate to. No? Pakinggan nyo kung ano sabi pa ni Libayan. No? Kasi, sobrang katangahan ng batas na yan. Imaginein mo, kapag yung lalaki may kasamang minor, tuloy natin. Hindi po hinahanapan ng ID. Ayan. Yung mga pumapasok ng mga kababaihan. Hindi po hinahanapan ng ID yung mga pumapasok na kababaihan, mga kabataan. Hindi kasi illegal. Hindi raw illegal. Ngayon, dahil sa pagtuturo ni Libayan, nila Bubu, dito sa sinasabi niya na hindi raw bawal, may napaniwala siya yung kanyang number 1 na doggy dog. Si Boy Bantot. Pakinggan nyo kung anong sinabi naman ni Boy Bantot na natuto dito kay Libayan. Pakinggan nyo, ha? Ulitin ko pare ha! Ayan. Sabihin mo sa utak mong katiting pare! Sa amin, ang stand namin, 18 years old. Sexual consent, correct? So, okay na? Okay na yung sounds natin? Okay, ibig sabihin, miski 18 years old, pwede nang pumasok sa motel. Correct? Wala kaming inconsistency doon. Ngayon, ang menor de edad ba pwede pumasok sa motel? Pakinggan. Hindi ka magpasok ng minor sa motel as long as hindi sex yung habol mo. Pwede ka magpasok ng minor sa motel kahit hindi mo kakilala, ha? As long na hindi sex ang habol mo. Tanyo, ha? Sino mag-agree? May lawyer ba? Madam Pau Chief. Ito si Madam Pau Chief. Agree po ba kayo sa sinasabi ng labubo na ito? Aso po ito, scammer ito. Kita nyo, ha, kung gaano ka bobo, walang utak. Pwede ka na magpasok ng minor sa motel as long na hindi sex. Tapos ipapahid niya pa yung katangahan niya sa akin. Pakinggan nyo. Yun yung stand namin. Kanino ngayon consistent yung stand? Sa amin pare. Sa inyo hindi uubra. Sa amin mo Teka nga, paliwanag ko ngayon, ha. Ang sabi niya, kapag 16, pwedeng ipasok sa motel. As long na hindi sex. Bobo. Bobo ka. Ang menor de edad, hindi mo pwedeng ipasok sa motel kahit hindi sex. Babasahin ko, ha. Babasahin ko. Ganito ka katanga. Kasi pwede na magpasok, wag lang daw makipag-sex. Basahin ko, ha. RA 7610. Title pa lang, ligwa ka na. Bantot, title pa lang, ligwa ka na. Ang sabi rito, attempt to commit child prostitution. Ang tanong ko, nakipag-sex na ba? Hindi pa, di ba? Kasi attempt pa lang, eh. Paano yung masasabing nag-a-attempt? Pakinggan natin, ha. Basahin natin. There is an attempt to commit child prostitution under Section 5, Paragraph A, hereof, when any person who not being a relative of a child, na hindi ka mag-anak ng bata, is found alone with the said child inside the room or cubicle of a house, an inn, hotel, motel, pension, pension house, apartel, or other similar establishment, vessel, vehicle, or
any other hidden or secluded area under circumstances which would lead a reasonable person to believe that the child is about to exploited. Ang tanong, yung bang exploited, sex ba yun? Bantot, yung bang exploited, sex ba yun? Pakita ko sa inyo, basahin natin ha. Basahin natin. Ipapahid mo sa akin yan, Bantot. Nako, buti na lang, hindi ka nakipagdebate sa akin. Kung nagkataon, ligwak ka. Kasi sabi niya, pwede na magpasok sa motel eh. Basta hindi sex ng minor ha. Pwede ka magpasok ng minor sa motel as long na hindi sex. Yan yung natuto kay Libayan. O, di ba, exploited. Anong sabi rito ha? Basahin natin. An exploited person is someone who has been treated unfairly to another person gain. May sex ba dun, Bantot? May sex ba dun? Ang sabi dito, treated unfairly for another person gain. May sex ba dun? O, tuloy natin. Exploitation can involve being forced or coerced into doing something against one will. Oy, may sex ba dun? Or having, ito, makinig ka, Bantot, or having one's work or ideas used without proper compensation. May sex ba dun, Bantot? May sex ba dun? Wala. Tratuhin mo ang bata unfairly. Unfairly. Dalin mo sa motel. Huwag mong pakainin. Dalin mo sa motel. Pagtrabahuhin mo. Exploitation yon. Yun ang sinasabi na bawal ipasok sa motel ang bata kahit hindi sex. Ang linaw. RA 7610. Reasonable person to believe. Pakita ko sa inyo. Ayan. Reasonable person to believe that the child is about to be exploited in prostitution and other sexual abuse. Hindi mo kailangan makipag-sex. Hindi mo kailangan makipag-sex. Na-exploit ang bata, hindi kailangan na makipag-sex lang. Yung iba, nag-show-show lang sa internet. Pinapakita yung dede. Sex ba yon? Pinapakita yung pepe ng mga bata, mga minor. Nag-go-online. Kasama ang kung sino-sinong mga lalaki. Tapos, pinag-show lang, pinagsasayaw lang. Hindi nagsesex. Ganyan kasalaula yung aral ni Libayan. Nakita na ninyo kung gaano kadelikado si Libayan. Nakita na ninyo. Kaya ako nag-iiyak-iyak ng ganito. Dahil maraming ipinapahamak si Libayan, may mga naniniwala sa kanyang bobo tulad ni Michael Machate na aso ni Libayan, na scammer. Ngayon, punta tayo sa debate ulit. Gawa ka ng second debate natin after ng first debate. Doon tayo sa RTIA. Pero para matuloy ang debate na ito, unahin natin ito. Doon tayo sa channel ni Libayan, patutunayan ko si Libayan scammer. Patutunayan ko si Libayan sinungaling. Okay ba, Bantot? O, antayin ko yung sagot mo, ha? Huwag ka naman palusot. Pero alam ko lulusot ka eh, kasi hindi mo naman ako kaya talaga eh. Hindi mo naman talaga ako, alam namin yan dito, hindi mo ako kaya talaga, Boy Bantot, no? So, ayun lang, magandang araw po sa inyong lahat.